Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo sa ating online faith sharing na may pamagat na pandemya at pananampalataya. No? Patuloy po tayo sa ating bahaginan at ito po ay ginaganap natin sa tulong din po ng ilan nating mga panauhin na napapakinggan po natin sa pamamagitan po ng messenger call. Nakakapakinig po tayo ng kanilang pagbabahagi at sa gabi pong ito ay hayaan po ninyo na ipagpatuloy natin yung ating pong pinagnilayan simula po kanina pang hapon. No? Doon po tayo sa Ebanghelyo ni San Juan kung saan ipinahayag na si Maria Magdalena ay nagtungo sa libingan ni Jesus. At sa pagtungo niya sa libingan ni Jesus, si Maria Magdalena po ay walang natagpo ang mga labi ni Jesus. Kaya gayon na lamang ang kanyang pangungulila, gayon na lang ang kanyang pagkalungkot sapagkat napakahalaga sa kanyang buhay si Jesus. Yung makita man lamang niya doon sa libingan at yun bang maipadama niya yung kanyang pagpapahalaga. Ngunit doon sa libingan nakakakita siya ng dalawang anghel. No? At habang siya ay tumatangis, lumuluha, ay meron din siyang nakitang isang tao na napagkamalan niya nung una na isang hardinero. Ngunit ang nasa harapan na pala niya ay walang iba kundi ang Kristong muling nabuhay, si Jesus na mismo. At pagkatapos po noon, nagkaroon sila ng pag-uusap ni Jesus at isa sa mga paanyaya sa kanya ni Jesus ay magtungo sa mga alagad niya at sabihin ang ilang mga tagubilin niya. At gayon na lamang ang kaligayahan ni Maria Magdalena na ibalita ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, napakahalaga po na magkaroon tayo ng karanasan ng pagbabahagi ng balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Lalo na po doon sa mga tao na nalulungkot, sa mga taong nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, o maging siguro po kung napapanood lamang tayo ng mga tao na kasalukuyang may karamdaman dulot ng COVID-19 sapagkat syempre po pag meron kang sakit na COVID-19 o nasa sayo ang virus na ito at ikaw ay nasa isang isolated area, talagang nakakalungkot po. No? Pero sa kabila po ng lahat ng ito ay magkaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag sa iba't iba nating pamamaraan na ang katotohanan ay buhay nga si Jesus. Hindi siya nanatili sa libingan. At paano po natin magagawa ito maipahayag? Una po, ang karanasan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lamang basta isang personal na karanasan sa buhay ni Maria Magdalena. Ang bawat karanasan po natin sa Diyos ay palaging maaring sa unay personal o meron tayong pangunahing pakikipagtagpo. Pero lagi po nating tatandaan na bawat karanasan natin sa Diyos ay nakatadhana din para ipahayag, nakatadhana rin para ibahagi, nakatadhana din para ipadama lalo na sa kapwa natin. No? Halimbawa po, mai-share ko lamang sa inyo bilang isang pari. No? Noon po mga unang mga pagkakataon na unti-unti na nating pinag-uusapan ang COVID-19, no? Yung mga pagkakataon na kumakalat na ito sa ibang bansa, tapos lalo na po yung pagkakataon na may napabalita na meron na tayong isang kaso dito sa Pilipinas. No? Tapos unti-unti na nga po, tumataas na ang bilang, nagkakaroon na po ng hawaan, tapos tumugon na po ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang mga pamantayan at gabay, at isa na nga po dito itong ginaganap natin ngayon o nararanasan nating enhanced community quarantine. Niyo po sa kalooban ko bilang pare, bahagi po ng nangyayari sa aking kalooban ngayong ako po ay naririto sa seminaryo, kasama po ang ilan kong mga kasamang tagapaghubog, ay sa tuwing ako po ay nananahimik, nagninilay, nagdarasal, no? Alam ko po na hindi pwedeng sarilinin ko lamang yung mga bagay na ipinapabatid at ipinapaunawa ng Diyos sa akin. No? Sabi ko nga po sa sarili ko, hindi maaari na ang lahat ng ito'y mauwi sa pagninilay lamang at pagkatuto, kundi umuwi ito sa larangan ng pagsasabuhay at pag-abot lalo na dun sa mga kapatid natin. Bagamat meron tayong tinatawag na pagdistansya ngayon, pero sa abot ng makakaya ay maipadama
ang presensya ng Kristong muling nabuhay sa iba't ibang pamamaraan. Hindi ko po nais na banggitin yung ilang mga pinagsumikapan na magawa ko po sa mga nagdaang araw. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nito mga nagdaang araw ay nagawa niya pong gawin akong daluyan at instrumento para po makapag-abot ng ilang mga tulong mula po sa simbahan para po sa mga kapatid natin na ngayon ay kapwa natin na dumaranas ng hirap, ng siyempre po pagkagipit sa kasalukuyan. At hanggang sa ganito pong pamamaraan, maging ito pong ideya ng online faith sharing, ay nakikita ko pong isang magandang pamamaraan para po ipahayag ang katotohanan na may Diyos na buhay, na may Diyos na kapiling tayo, na may Diyos na nagdudulot sa atin ng lakas at inspirasyon upang sa kabila ng pandemyang itong nararanasan natin ay magpatuloy tayo sa pagtingin at pagkapit sa Kanya. Sa gabi pong ito, meron po tayong isang panauhin, no? Na makakasama po natin sa bahaginan. Alam po ninyo, itong mga nagdaang araw ay may nakausap po tayo, may napakinggan po tayong pagbabahagi mula po sa isang seminarista ng aming pong seminary, Our Lady of the Pillar Seminary. Tapos, kagabi po ay isang leader laico, no? Ang ating pong diocesan coordinator, lay coordinator ng charismatic community dito po sa Diocese of Imus. Tapos kanina pong hapon, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na pakinggan din ang pagbabahagi ng isa sa mga frontliners, isang doktor at isang lingkod simbahan din po, si Dr. Arnett. Ngayon pong gabi, makakapakinig naman po tayo ng pagbabahagi ng isang kapatid na pari, no? Isa pong kasamahan naming pari na kasalukuyang ngayon nandoon sa Italy, no? Kung saan doon po siya ay nag-aaral at nakikipamuhay din po sa mga kapatid nating OFWs, no? Sapagkat yung mga pari po na nag-aaral sa Italy o sa Rome, particular, ay nagkakaroon po sila ng pagkakataon para po makipag-ugnay at makapagdulot ng paglilingkod sa mga kapatid nating Pilipino upang sa gayon ay sa ganong simpleng pamamaraan ay maramdaman ng mga kapatid po natin o mga kababayan po natin ang presensya po lalo tigit ng karanasan ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko Kristiyano. Kaya hindi ko na po papahabain, nais ko pong ipakilala sa inyo kasama natin ngayong gabi si Father Rondel Sioson na ngayon po ay nasa Colegio Pilipino doon po sa Roma, Italy. Father Rondel, buonasera! Buonasera! Pwede Father Rondel, pakilala ka sa ating mga tagapakinig, sa tagapanood natin, kalakbay natin sa pananampalataya ngayong gabi. Pakinggan po natin si Father Rondel. So, magandang gabi po sa lahat na nakikinig at sumusuporta sa live stream ba ito, sa programang ito. At nawa ang biyaya ng Diyos ay sumainyong lahat, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga nakikinig. Nandito po kami sa Italy. Father Rondel, siguro maganda din na maibahagi mo sa kanila kung paano kayo nagmimisyon bilang mga paring Pilipino na nandyan ngayon sa Roma, Italy. Okay. Siguro bago muna yung lockdown, kaming mga Pilipinong pari na binigyan ng pagkakataon ng aming obispo na mag-aral dito sa Italy para bigyan pa ng malalim na pag-aaral at sabihin natin na maging competent sa ministry ng simbahan dyan sa Pilipinas, ay hindi lamang kami narito para mag-aral, pero naririto rin kami para yung lahat ng mga OFW natin, yung lahat ng mga new heroes natin sa ating bansa, ay mapaglingkuran rin sila. At dito ay halo-halo ang emosyon at kwento. Merong mga successful story, merong hindi, at merong masaya na mga pangyayari at meron rin hindi. Pero sa lahat ng ito ay nakikita mo ang paggalaw ng Panginoon na hindi siya nagpapabaya kahit naman na nagkakahiwalay na ang mga pamilya sa trabaho, sa oras, dahil gabi dito siguro umaga naman dyan at paggabi dyan umaga naman dito. At isa rin malayo ang distance ng mga magkakamag-anak. Gustuhin man nila na makapunta sa kanilang birthday, sa graduation, hindi pwede kasi nagtatrabaho sila dito.
gustuhin man nila yung mga piyestahan dyan sa atin, eh walang piyesta dito. Tuloy ang trabaho. Mag-Pasko man, mag-New Year, mag-Valentine's Day, yan ay ordinary day lang dito sa Italy. Kaya makikita mo ang pagsusumikap at mamahalin mo talaga ang mga nagtatrabaho dito dahil sa sobrang sakripisyo nila, may maipadala lang sa kanilang pamilya. So yan siguro ang mga inspiring na stories na common sa lahat dito. Alam po ninyo, nakaka-relate ako kay Father Rondel kasi nung minsan kami magkaroon ng pagkakataon na pumunta doon po sa Rome, no, ay nakasama ko po yung ilang mga parishioners po doon na mga Pilipino. Meron pong Filipino community po doon sa Rome, no, na kung saan kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagmisa. At sa tingin ko po si Father Rondel nagmimisa rin po siya doon sa simbahan na yun. No. Yun po ay nakatalaga sa Sacred Heart of Jesus. No. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na makinig din yung, mapakinggan din yung mga kwento ng pagsisikap ng mga kapatid nating Pilipino. No? Siguro po para magkaroon kayo ng kaunting idea kung sino si Father Rondel, iharap ko po siya sa inyo. No? So ayan po si Father Rondel. No? Father, ngayon naisip namin dito sa Pilipinas, naririnig po namin malimit yung balita na ang Italy halos isa sa mga nangunguna sa dami ng bilang ng mga biktima o mga naaapektuhan ng virus na COVID-19. Tama ba kami? No? Ito yung lumalabas sa balita na malimit naming naririnig. No? Kamusta kayo dyan, Father, sa ganitong sitwasyon na lumalaki ang bilang ng mga naahawa ng virus na ito? Dahil sa lockdown, mas naging mahirap ang sitwasyon ng mga OFW dito. Hindi lang sa Italy, kahit damay din dito yung mga nasa Germany na OFW, yung mga nasa, sabi natin sa UK, at basta kasama dito sa Europe, masasabi natin na talagang nahirapan rin ang mga Pilipino. Kasi number one, yung mga senyora nila, lalo na dito sa Italy, mga senyora, ay ang iba sa kanila hindi muna pinatuloy sa bahay. At saka dito sa Italy, sabihin man natin na ibang-iba tayo sa mga inche, ang mukha natin sa Asia ay halos magkakahawig. Kaya meron ditong mga napapagkamalan na Chinese na mga Pilipino. Ang iba nga sa kanila ay nabugbog. Kaya isa yun sa mga kwento dito sa Italy. Kahit gaano pa sabihin namin sa mga Italiano, hindi kami Chinese, Pilipino kami. Ang mukha natin ay halos magkakapareho dito. At hindi, kumbaga sila ay hindi rin nila alam kung ano talaga ang tunay na Chinese, ito hindi Chinese, mga ganyan. Kasi dito, ang nakarating sa kanilang balita ay galing sa China ang virus. Kaya yung mga Pilipino ay nahirapan magtrabaho at karamihan sa kanila dahil sa lockdown na ito ay hindi nakakapagtrabaho. Yun pa naman ang kanilang pinagkukuhanan ng hanap buhay. Kapag walang trabaho, wala silang laboro na tinatawag dito, eh wala rin sa kanilang magpapasweldo. At dito, foreigner kami. So, kung ano ang matanggap namin na tulong doon. Pero kapag wala nang nagbibigay sa amin, depleting ang resources. So, pagdasal rin natin ang mga naririto kasi sa kanilang sitwasyon ay isa yan. Pero anyhow, dito at present ay tumutulong naman po ang government ng Italy. May mga rasyon, nabibigay mga pagkain, mga basic necessity. Kung may anak silang baby, ay binibigyan rin sila ng diaper, mga ganyan, gatas. So far, okay pa sa sitwasyon. Hindi namin masabi ang sitwasyon kapag ganito ang nagiging normal. Na ngayon okay, pwedeng sabihin namin okay, pero next month, next week, baka mabago ang sitwasyon. Oo. Sige, Father, hindi paling ulit yung video sa akin. Yan. Alam mo, Father, di ba sa buhay nating mga pare, kung mapapansin natin, lalo na ganitong mga sitwasyon, syempre nandiyan naman yung effort na makatulong tayo, makapagbigay ng kaunting mga pagkain man lamang, lalo na sa mga kapatid nating mahirapan. Kagaya nga ng sabi mo dyan, may effort din na pamahalaan ng Italy para po sa mga naapektuhan nito. At isa sa mga bagay na masasabi natin bilang mga pare ay yung bang tumitingin tayo sa mga nangyayari hindi sa isang negatibong pamamaraan, kundi lagi tayong tumitingin sa isang positibong pamamaraan. Dahil ito naman yung tinuro sa atin sa seminaryo, di ba, Father Rondel, yung bang
bawat Opo. nangyayari ay kailangan nating ituring bilang isang kaganapan na kung saan ay makakatagpo natin ng Diyos. No? Ikaw, Rondel, Father Rondel, pasensya na po kayo kasi halos magkapatid lang po kami nito kapag nakikita ni Father. Kaya minsan tatawag ko lang po siya sa pangalan niya. No? Si Father Rondel, ikaw bilang isang pari, no? Paano mo nakikita yung sarili mo na nakakatagpo si Jesus sa ganitong sitwasyon na tayo nasa pandemya, habang nakikinig din tayo at sumasaksi sa mga pangyayari sa buhay ng mga kapatid natin, mga kababayan natin na nandiyan sa Italy. Sige, Father Rondel. Okay. Sa akin, sa napakahaba kong dinaanan na formation sa seminaryo, dahil nag-aral rin ako dyan sa Our Lady of the Pillar Seminary at Tahanan ng Mabuting Pastol at 3 years na ako sa pagkapari, hindi nangangako ang inang simbahan, ang Katoliko, sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang langit na walang paghihirap. Ang langit na ipinangako sa atin ni Jesus ay ipinakita niya sa kanyang buhay. Ang langit, kung tayo ay gusto natin maging member nun, kung gusto natin na maging receiver, maging sabihin natin na tatanggap noon sa ngayon, sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, handa rin tayong tumanggap ng paghihirap sa isang konkretong paraan na pasanin natin ang krus. At sa pagpapasa ng krus, yan yung mga realidad ng buhay. Nandyan yung inconvenience ng buhay. At sa special na pamamaraan, particularly sa ngayon, ay pagtanggap rin na mayroon pandemya sa ating mundo at palapit ng palapit ito sa akin. Hindi man ako nagkakaroon ng sakit, pero nandyan lang yan sa aking paligid. So ngayon, paano ba makukunik ko ang aking pananampalataya? Siyempre, pananampalataya na tinuruan tayo ni Jesus, lahat ng tao ay mabuti. At sa pagiging mabuti natin, nandyan yung pagtutulungan. Nandyan na kahit nahihirapan ka na, ay nakikita mo pa rin na kaya kong tumulong sa pagdadasal. Kaya kong tumulong sa manatili lang sa bahay para hindi ako mahawaan at hindi rin ako makahawa sa iba. Nandyan rin yung pagtitiwala kay Jesus na may katapusan ito. Hindi pwedeng manatili tayo sa magkakaroon lang ng sakit. Dahil marami naman na binayayaan ng talino para tumuklas ng gamot, tumuklas ng solusyon sa mga bagay na ito. Kaya makikita natin, konkretong-konkreto sa ngayon, ang paggalaw ni Jesus, ang kanyang pagtulong at paggabay sa atin ng Diyos. Kaya kung saan tayo nanatili, siguro nandyan rin ang ating magagawang tulong, nandyan rin ang ating magagawang solusyon. Kaya siguro sa lahat ng ito, nakikita ko mahirap sa atin, pero ito naman ang makakatulong sa kapwa natin. Salamat, Father Rondel. No? Kanina habang nakikinig ako sa iyo, yung reality na talagang ang buhay ay hindi laging madali. No? Naalala ko sa seminaryo pa lamang nung magkasama tayo, ito naman ang ini-introduce sa atin ng formation. No? Na sa buhay natin, hindi natin pwedeng takasan ng krus. No? Sinasabi ito malimit sa atin, lalo na ni Father Sharky. No? Kahit na nagbabago ang mundo, kahit na umuunlad ang technology, no? Kahit yung mga kaisipan, meron na din mga nakaka-impluensya at nagdudulot din ng pag-unlad sa larangan ng maraming pang kaalaman. Pero ang katotohanan ay meron tayong krus na hinaharap sa buhay. Pero alam mo, bilang isang pari, no? Parang isang karanasan ng consolation sa tuwing tayo tumitingin sa krus ng buhay ay yung karanasan nasa krus si Jesus. Si Jesus ay kasama natin sa mga krus na ito. No? At sa kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ng Panginoong Hesukristo, no? Kung paano niya tayo iniligtas sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. No? Lagi natin tandaan na ang aral at mensaheng iniiwan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay pagbangon, liwanag, pag-asa, positibong pananaw sa buhay. Huwag manatili sa libingan. No? Yun siguro napakagandang pagnilayan. Yung bang si Jesus mismo ay nagpapakita sa atin mayroong laging paggalaw, may pagkilos, may pagbangon, may panibagong simula. No? At sana mga kapatid sa ganitong klaseng mga bahaginan
sa tulong po ng ating mga panauwi. Ngayon si Father Rondel Sioso na ikasama natin. Makita natin na pagkatapos nating matukoy ang realidad ng epekto na naidudulot ng pagkalat ng virus na ito, sana makita din natin ang realidad kung paano tayo din kagaya ni Maria Magdalena ay makakatagpo sa Kristong muling nabuhay. Lalo na po dun sa mga tao na nakakakuha tayo ng inspirasyon, nakakakuha tayo ng lakas, nakakakuha tayo ng ideya kung paano tayo makakatulong. At ngayon, sa television, mapapansin mo, kitang-kita natin yung suportahan, nagiging napakamalikain ng mga naglilingkod sa ating bayan, maging sa ating simbahan. Mapapansin natin ang lahat gustong umalis sa mga libingan at ang nais ay ipahayag ni Kristong muling nabuhay. At ito, makikita natin ito, mararanasan natin ito sa pamamagitan mga minamahal na kapatid ng mga tao na nagiging mabuti sa kanyang kapwa. Na hindi na iniisip yung pansariling kapakanan lamang. Yung ang hahangarin lamang ay makatulong at makapagbahagi. Sa tingin ko, ito yung nagbibigay sa atin ng mukha at larawan ng pakikipagtagpo kay Jesus. Father Rondel, sa iyong pananatili dyan sa Italy, syempre nakikilakbay ka sa mga OFWs. Ako nakapakinig din ako ng mga kwento nila dyan, mga hindi rin talaga madali yung kanilang mga simulain dyan sa Italy. Talagang naging napaka-challenging o mapanghamon ng kanilang karanasan. Sa iyong pagmimisyon dyan sa Italy, sa Rome, ano yung pwede mong maibigay na mga pananalita o mensahe sa mga kapatid natin na kakalakbay natin sa gabing ito upang mapanghawakan din nila, lalo tigit sa larangan ng pagpapatuloy sa buhay. Sige, Father Rondel. Okay, siguro sa pangkalahatan ay hindi tayo magkakahiwalay kung paano kayo nahihirapan sa sitwasyon dyan sa Pilipinas, lalo na kami dito sa Italy. Isa yan. Pero pangalawa, sa mga kababayan natin na mga OFW dito, kung kayo po mag-anak, kapamilya, na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang pakiusap ko kung mahalin niyo po sila dahil sabihin natin na minsan iniisip natin dyan sa Pilipinas, buti pa sila nasa Italy, buti pa sila, ganito, ganyan, may trabaho sila dyan. Pagdating dito, times 50 or more than 50 ang palit ng kanilang trabaho o ng sweldo nila. May kapalit yun na sakripisyo. Hindi madali ang buhay nila dito. Kaya kung kayo po ay may nanay, may tatay, may kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, mahalin niyo po sila. Hindi nyo alam ang sakripisyo na dinadaanan nila at batid rin nila ang ulila, yung pangungulila rin ng mga naiwan nila. Hindi po yung na sabihin natin ignorante sila sa karanasan na yun. Kung papagpiliin lang sila, ayaw nilang iwan kayo dyan sa Pilipinas. Pero dahil nga sa iba-ibang rason ng buhay, kailangan nila itong gawin para manatili tayong buhay, manatili ang pamilya natin na hindi pupulutin sa iniisip natin na sa masamang sitwasyon. Isa yan. At siguro, spiritual aspect rin ay ang isang regalo ng pagbangon ni Jesus mula sa mga patay, hindi lang yung hope, kundi dala-dala ng pag-asa, lalo na sa araw na ito, di ba? Nagkita-kita na sina Jesus at ang mga alagad niya. Bumalik si Jesus sa mga taong nagkasala sa Kanya. Yung nag-deny sa Kanya, yung nag-betray sa Kanya, nang iwan. Pero tingnan ninyo ang regalo ni Jesus. Sabi ni Jesus, kapayapaan. At pagkatapos ng pagbibigay ng kapayapaan, sabi ni Jesus, ang kasalanan na patawarin ninyo ay papatawarin din. Regalo ng bagong buhay ni Jesus ay magpatawad sa mga nakagawa sa atin ng masama. At kapag tayo ay napatawad ng Diyos, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na magpatawad rin. So, parang virus din ang pagpapatawad na si Jesus ang may dala ng pagpapatawad. Tayo na binigyan niya ng pagpapatawad,
ay inuutusan niya, binibigyan niya ng kapangyarihan na magpatawad rin. So ibig sabihin, ang pagpapatawad ng Diyos ay parang virus na kailangan natin ihatid rin sa bawat isa. Kaya malalaman natin na buhay si Jesus kapag nakatanggap tayo ng pagpapatawad ng ating kapamilya, kapatid, kaibigan o nagawa natin ng masama. Kapag sila ay nagpatawad sa atin, ibig sabihin, umiepekto ang resurrection ni Jesus Christ ng ating Panginoon. At binisita na tayo ng buhay na Jesus dahil sa mensahe ng pagpapatawad. Kaya salamat sa mga Maria Magdalena, salamat sa mga Pedro, sa mga Tomas, sa presenteng panahon na nagdadala ng pagpapatawad ni Jesus. Sila ang mga bagong apostol ng bagong pagkabuhay ni Jesus. Salamat, Father Rondel. Nakakatuwang pakinggan yung ilang mga bahagi na binibigyan mo ng pansin ngayon. Sabi mo din kanina yung sakripisyo ay pahalagahan, dahil ang sakripisyo ay larawan ng pag-ibig, na ito ay isang kung tutuusin sa lingwahe nating mga pari, mga inuhubog sa ganitong klaseng bukasyon, ang sakripisyo ay gawa ng kabanalan. At bawat gawang kabanalan ay gawa ng pag-ibig o pagkilos ng pag-ibig. At kanina, isa rin sa matitingkad na binabahagi mo, yung ang pagpapatawad ay parang isang virus na pwede rin makahawa, na matuto rin magpatawad yung mga taong pinatawad, matuto rin magdulot ng panibagong pag-asa sa mga tao na nag-aangad nito. At sana, mga minamahal na kapatid kay Kristo, sa ating pakikinig sa pagbabahagi ni Father Rondel, makita natin, iniiwasan natin yung virus na may pangalang COVID-19. Pero lagi nating tatandaan, hindi natin dapat iwasan ang magmahal, ang magpatawad, ang magsakripisyo, ang maging bukas sa katotohanan na kasama natin ang Diyos at kapiling natin ang Diyos. Yung bang mahawa tayo sa positibong pananaw at pamamaraan ng mga tao na kumikilala kay Kristo, kay Jesus. Kaya siguro kung kukompletohin natin yung larawan at mukha ng ating pananampalataya, tatandaan natin, hindi nagtapos ang lahat sa kamatayan sa krus. Bagkus nagpatuloy ang kwento hanggang sa libingan, hanggang sa sumapit ang muling pagkabuhay. Alam ko mga kapatid, ito rin yung inyong pinananabikan, na tayo bilang isang sambayanan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay patuloy na makaranas at makadama nito, lalo tigit konkretong karanasan, na sumapit ang sandali na babangon tayong muli bilang isang sambayanan, nagpapatuloy sa isang normal na paraan ng buhay, pero natuto, merong pananampalataya, at merong tinataglay na kabutihan at pag-ibig sa ating mga puso. Father Rondel, gusto kong kilalanin yung mga kasama natin ngayong gabi. Nandito po sa atin, nakikilakbay, una, yung kapatid ko, natutuwa ako siyang kaunahan na nag-message dito sa aking comment section ng ating Facebook Live patungkol sa ating bahagi na ngayon. Si kapatid ko po, ang pangalan niya Rachelyn De Jesus. Ingat kayo palagi dyan ha, magdadasal. Si Tina ng Prima Rosa, si Ate Julie Vic ng Villa Verde. Magandang gabi din po sa inyo, bumabati po siya ng magandang gabi sa lahat. Kasama niya po din doon si Eloisa Manalo, no? Si Ate Fing ng St. James the Greater Parish. Si Ate Eloisa po, Eloisa Manalo, mini po siya ng prayer para po sa isang frontliner, isang nurse. Ang pangalan po niya ay ng frontliner nurse na yun ay si Kimpi Vinegas, no, for his recovery sa COVID-19. Pagdadasal po natin yan. Lagi pong kasama ang lahat ng mga may karamdaman sa ating pong bahagi na ito at pananalangin. Si Ate Pilar, kamusta po kayo? Si JC na seminarista, Ate Cathy na taga Rosario. Good evening po sa inyong lahat. Si Ate Polly Rabanilla, no? Bumabati siya sa atin, Father Rondel. Si Ate Ellen Lipat, na member ng Couples for Christ.
si Ate Ruby ng Santo Niño de Molino Parish, sa mga kasama ko sa Holy Land Pilgrimage, Ate Teresita, si Ma'am Tess Ricasata, teacher ko, Rondel, nakikinig ang aking teacher noong grade 6, no, siya ang aking advisor. Ma'am, kamusta po kayo? Salamat po. Nakakatuwa pong isipin na ang isang teacher po ay nakikinig na sa akin ngayon. Happy Easter po sa inyo. Si Christian, na seminarista, na isang in-interview ko kahapon. Hi Christian. Gayon din si Ate Myra from Naik, from Santo Niño de Bangkaan Parish sa Labac, Barangay Labac. Wayne Ram Lopez, seminarista din natin dito sa Our Lady of the Pillar Seminary. Ate Mayet, isa sa ating mga benefactor sa seminaryo. Ate Celia Sayo, hello po, magandang gabi sa inyo. Si Ann, na anak ni Tatay Deo at Nanay Nenet, no? Hello po sa inyo, God bless you po. Ate Vicky Cancino, magandang gabi din po sa inyo. Si Ate Beth at saka si Kuya Jeffrey Onaya, no? Kasama ko po sila sa pilgrimage sa Holy Land. Isa po sila sa mga nag-renew ng wedding vows, no? Dr. Arnett, hello po, kanina kami magkausap. Salamat po at lagi po kayo nakikilakbay sa amin. Si Ate Bel Luz ng Bayan Luma, Ate Lilia Buncolmo, Ate Pilar Gatpatan ng Our Lady of the Pillar Cathedral Parish, sabi po sa ating mga benefactors. Si Ate Roda Manalili. Father Roda, may message dito si Ate Roda. Si Ate Roda ay isa sa mga parishioner natin dito sa St. James. Sabi niya, I remember Father Rondel sa misa sa OLP. Thank you for sharing your time. May message siya ganyan. Thank you, Rick. Si Ate Angie po mula po sa St. Jude Pastoral Center dito po sa Mambog. Si Alejo na isa pong sakristan dito po sa Santa Marta Parish. Malu Andante, salamat po sa inyo pong paghahangad ng maayos na kalusugan para po sa aming mga pari. Good evening po sa inyo. Si Ate Belus, no? Praying for my daughter Kathleen Amposta working in the hospital. Yes po, lagi pong kasama sa mga panalangin namin. Ito pong mga inilalapit nyo sa amin, lalo na po silang mga nasa front. Tinuturing po natin bilang mga frontliners. No? So, ito po yung ilan nating mga nakikilakbay sa gabing ito. Maraming salamat po. No? Father Rondel, bago tayo magtapos siguro, maganda na sa diwang ito na tayo ay nagbabahagi na. Alam po ninyo, kanina ko pa po kausap si Father Rondel actually, na bago po kami mag-on-air, mag-live, ay marami na rin po kami na pag-usapan. No? Sapagkat, kaya po si Father Rondel ay naisip ko sa isa sa mga anyayahan po sa ating programang ito, sapagkat alam ko po na meron siya na maibabahagi po sa atin sa larangan, of course, ng pananampalataya. At syempre po dahil nga po sa Italy ngayon, ay marami pong kaso ng COVID-19 at kung paano po nila hinaharap ito. Syempre po ang bawat pari, lalo tigit mga Pilipinong pari, para sa mga Pilipinong mananampalataya ay may malaking bahagi at kumbaga maibabahagi sa mga kapatid po natin at mga kababayan po natin na naroon. So sa inyo pong lahat na nakikinig, hangad po namin sa pamamagitan po ng programang ito, kasama po natin si Father Rondel ngayong gabi, na sana po ay magdulot po tayo ng inspirasyon para sa bawat isa na sa kabila ng pandemyang nararanasan natin ay pwede po nating makatagpo, maipadama at maipahayag ang kaganapan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Father Rondel, hinihilingin sana namin na pangunahan mo yung ating closing prayer ngayong gabi at sana ay, yun nga, kagaya ng mga kahilingan din ng mga nakikinig sa atin ay may panalangin natin lalo na ang mga frontliners natin. Sige, Father Rondel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinataas namin sa inyo ang lahat ng tao, gayon din ang mga sumasabak at humaharap sa krisis na ito ng pandemya ng COVID-19. Nawa ang lahat ng mga tao ay bantayan ninyo, ilayo niyo po sila sa lahat ng sakit, kapahamakan, at anumang mga hindi inaksahang mga pangyayari sa kanilang trabaho. Panginoon, itinataas rin namin sa iyo ang lahat ng sakit. Ipuin mo po sila ng iyong magaling na kamay
At gayon din, samahan mo po sila na sa iyong pananagta sa amin na hindi ka nang iiwan sa lahat ng at manapakalapit mo sa mga may sakit. Gayon din ang mga kapatid naming pumanaw na nawa sila ay iyong tanggapin sa iyong maluwalhating kaharian. Patuloyin mo sila sa iyong tahanan at pagkalooban mo sila ng kapayapaan. At ngayon kami dito na nagpapatuloy sa aming misyon dito sa mundo, hiling namin na kami ay iyong samahan araw-araw sa aming mga hinaharap na mga problema. Alam namin na palagi kayong naririto sa amin, gumagabay, tumutulong, at kahit hindi man kami makarinig ng tinig sa iyo, alam namin na ang iyong presensya ay palaging nasa aming puso at nasa aming buhay. Kaya sa aming ginagawa ngayon ay basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng pamilya at lahat ng mga nakikinig at kung sino man ang mapuntahan itong video na ito, bigyan niyo po sila ng nararapat na biyaya na kinakailangan. At igagawad ko na po ang pagpapala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayin kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Muli po, maraming salamat, Happy Easter. Joson. Happy Easter. Ingat kayo palagi dyan. Pinagdadasal namin kayo palagi. At syempre, regards sa mga kasamahan mo dyan na pari. Syempre sa ating minamahal na Cardinal Luis Antonio Tagle na ngayon ay kasama mo dyan. At patuloy mo na ipahayag sa kanila, sa mga kasama mo at sa mga Pilipinong makakatagpo mo dyan sa Italy na maraming nagdadasal po sa inyo dyan, para sa inyo. So sa inyo pong lahat mga kapatid ay maraming salamat po sa patuloy niyong pakikilakbay. Lagi po nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Muli po, Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo kung saan tayo po ay humaharap sa isang pandemya. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.